Isang masagana at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw na ito ay babahagi ko sa inyo ang kaunting recipe sa pagluluto ng sitaw na may karne. Yes, opo. Dahil baka nababagot kayo sa mga videos natin na palagi na lang tayong nagtatanim, wala tayong luto-luto. So ngayong araw na ito ay magluluto na talaga tayo. Magluluto ng napakasimpleng recipe pero with love. Kaya samahan niyo ako dahil himayin muna natin itong mga sitaw. So ganito lang yung ginagawa ko kasi adobong sitaw yung ating gagawin. Hindi ko na pinalakasan yung volume ng paghihimay ko sapagkat napakalakas ng music ng aming kapitbahay. So hindi ko na lang ipaparinig sa inyo kasi baka naman marinig or makapiright tayo. So ito, ganito lang yung paghihimay. Ang sarap pakinggan ng tunog ng yung pagputol ng sitaw. Sayang nga lang wala tayong tanim na sitaw sapagkat wala tayong malalaking space. At napaka-limitado lamang ng aking pagtataniman dito sa aming lugar or dito sa bahay ni Mama S. So adobong sitaw yung ating ulam for today, pananghalian. So ayan, pina-fast forward ko na at dito maghaling na tano kay aron makaluto na ta. So dito ako sa uling nagluluto dahil tipid sa gas. Yes, gumagamit din kami ng uling sapagkat nakakatulong yung uling sa pagtitipid sa gas kasi ang mahal ng gas ngayon, no? So relate na relate kayo dyan. So hugasan muna natin itong ating sitaw para fresh ko at saka malinis yung ating niluluto. Opo. So kung nakikita nyo or kung alam nyo na or kilala nyo na ako, so yung ating faucet, hindi talaga yan umaagos. Kasi wala pa nga kaming budget pampa-deep well. Baka pagdating ng panahon, magkakaroon din kami ng budget para dyan. So for now ay igib-igib muna kami doon sa may faucet doon sa aming barangay kung saan libre yung makukuha namin na tubig. Tapos, yung gasolina lang yung aming gastos kasi kinakarga namin sa aming tricycle or sa aming payong-payong, yung tawag dito sa amin. So, dito ay inihanda ko na yung mga gagamitin nating mga ingredients gaya ng karne at saka yung mga onions at garlic. So, simpleng luto lamang yung ating gagawin ngayon sapagkat yan lang yung kaya kong gawin. Napaka-simple. Ganun lang. At itong curry natin ay hiwain natin ito according to the sizes or pahaba na para bang sitaw din. So, belly part nga pala ito kung saan may kaunting taba at kaunting laman. So, ganyan yung aking pinili na karne. So, para mabudget natin, so lagyan natin ng gulay para kahit paano ay makakain kami ng kaunting gulay na may karne. So ganito yung mangyayari sa ating adobong sitaw na may karne. Napakasimple lang, kayang-kaya nyo rin itong lutuin. At baka mas masarap pa yung sa inyo. Pero sa ngayon ay ito lang talaga yung kaya kong putahe
sa pagluluto. Kasi hindi talaga ako or wala talaga akong masyadong talento sa pagluluto. Kasi si Mama S, siya yung mas masarap magluto. Alam nyo ba na kahit panganay ako ay sa pagluluto, talagang matatawa na lang ako kasi wala talaga akong talento or hindi ako masyadong masarap magluto. Pero kahit papaano ay nakakapaghain naman ng masasarap at masustansyang pagkain para sa aking pamilya. Kasi nung nag-working ako sa high school, dalawa kasi kami ng aking pinsan. Siya yung tagapagluto, so ako yung tagapaglinis. So, dati pa lang ay hindi na talaga ako nasanay sa pagluluto. So, sa paglilinis lamang ako nasanay. Tapos, nung nakapag-asawa ako, so doon ko napagtanto na dapat pala ay nag-practice na ako sa pagluluto. Or sinanay ko na yung aking sarili na magluto. O diba kayo dyan? So, sa mga nakikinig or sa mga nanonood ngayon na mga single or wala pang balak mag-asawa, so subukan nyo or mag-aral muna kayong magluto para makapaghain kayo ng masustansyang pagkain para sa inyong mga mahal sa buhay. Dahil sabi nga nila, yung stock knowledge na nakuha mo dati ay magagamit mo talaga in the long run. Tama nga naman kasi magagamit mo talaga yung idea mo noon kung paano magluto. Sa pag-aasawa, kailangan talagang maghain ng masustansyang pagkain or masarap na pagkain or magluto para sa iyong pamilya. So, ganun yung nangyayari sa aking buhay. So, kung kayo ay hindi pa nakapag-asawa or single pa dyan, so, kahit hindi naman masyadong marunong talaga, pero at least may kaunting ideya kung paano magluto ng mga karne, ng mga isda. Baka kasi puro na lang sunny side up at hotdog. So, bawal yan. Kasi walang masustansyang pagkain sa palaging pagkakain ng mga frozen products. Yung itlog, okay lang naman kasi protein yun. Pero, nakakabagot din kapag araw-araw kang kumakain ng itlog. So, kinakailangan balance yung ating pagkain. May mga protein, may mga lean meats, or ano pa ba dyan. So, ganun yun, dapat. Pero, sa edad kong ito, masasabi ko na kahit pa paano ay may nalalaman din ako sa asawa ko. Kasi minsan, nagpapaturo ako sa kanya sa tamang timpla, kung paano ba dapat gawin kasi may mga bagay or may mga putahe na hindi ko kayang lutuin na walang instruction. So, kuan lang, tinabangay kumbaga, so tulungan para lumago yung pagsasama nyo. So, saan na ba tayo? Ito, hinuhugasan ko na yung karne. So, ganito ako magluto, no? Bago ko or pagkatapos kong hiwain yung karne ay hugasan ko muna ng malinis sa tubig, saka ko siya lagyan ng kaunting suka at saka kaunting toyo or patis para i-marinate. Yung toyo dito kasi sa amin ay soy sauce yon. So sa Bisaya, toyo. Yung toyo sa Tagalog or tuyo is yung isda or daing. So ito na, makikita nyo, ayan o, nilagyan ko na ng suka. Kaunting suka lamang para hindi masyadong maasim yung ating pagmamarinate. Ayan, kaunting soy sauce. Pwede nyo namang damihan para sumuhot yung lasa ng soy sauce. At lagyan ng powder na paminta. Paminta powder. So, ganyan ako magluluto ng sitaw. Tapos, mix nyo para ma-mix yung nilagay nyo. Tapos, iset aside bago pa lutuin yung mga bawang at saka onions. So, dito, makikita natin na talagang
mainit na yung ating uling. So, dito tayo magluluto sa uling. Medyo mainit nga lang, pero ayos lang kasi laking tipid yung paggamit ng uling. Yung uling at saka gasol. So, para hindi masyadong madaling maubos yung ating gasol. So, napakalaking tulong ng ating uling. Dahil nga sa nagtitipid tayo, so dito tayo sa uling. So, ang unang gagawin sa pagluluto sa uling ay binabaga nyo muna yung uling, saka kayo maglagay ng kawali. So ayan, nilagyan ko pa ng additional na uling para lalong mas mubaga or magkaroon ng init yung uling. So kahit na ayan, magkaka itim-itim yung ating mga kamay, ayos lang basta't makakapagluto tayo. At ayan, dinala ko na yung mga gagamitin natin. Yung oil, garlic, at saka yung ating, tawag dito? Onions. Tapos, gigisahin natin ito bago natin ilagay yung ating karne na minamarinate. So, simple lamang ito mga kaibigan. Alam kong kayang-kaya nyo to. Kaya pakitaan nyo naman ako ng inyong niluluto dyan. So ito na, ginisa ko na yung ating bawang. Ang bango. Kayo ba? Nababanguhan din ba kayo sa amoy ng bawang? Yes, kasi ako, nababanguhan ako kapag nagigisa ako ng bawang. Tapos, ang kasunod nito yung ating tapos ang kasunod nito yung ating onions or sibuyas. Napakabango din. Sobrang bango kapag itong dalawa yung magsasama. Napakabango ng paligid. Nakaka-aromatic or napaka-aromatic ng amoy. So, aantayin lamang natin itong mag-golden brown, saka natin gigisa. O ito na nga, ginisa na natin or nilagay na natin yung ating minamarinate na karne. Ayan, so mikos-mikos, mix-mix. Tapos, papalambutin natin yan. Saka pa natin ilulunod or ilalagay yung ating sitaw. So, patuyo na yung ating sauce ng ating minamarinate. So, tapos, minimix-mix ko na dyan. Takpan ng kaunti. Tapos, ilang segundo lang ay binuksan ko na ulit para ilunod or ilagay yung ating sitaw. So, ganito lang yung ating napakasimpleng recipe. So, ayan, mix-mix para ma-mix yung lasa ng ating karne at saka yung sauce ng ating minamarinate na karne. So, mamimix niya. Tapos, kapag hindi kayo kontento sa nagiging lasa niya, saka pa kayo maglagay ng soy sauce, ng pampalasa na gusto nyong ilagay. So, ganyan lang yung aking pagluluto. So, mapapansin nyo dito, so bumalik din ako kaagad. Tapos, mapansin nyo, ang haba na pala ng aking hair, no? Pero, nagpapasalamat ako, kahit na mahaba yung aking hair, ay straight siya. Hindi at tayo gagastos pampa-revan. So, ito na. Minimix-mix ko na. Tapos, titikman. Saka, kung okay na, ay kainan time na dayon. So, ang sarap. Dahil sa hindi pa masyadong malambot yung sitaw, saka tinakpan ko muna pabalik. Tapos mga ilang segundo din ay ito. Kasi mainit kasi yung uling, so madali lamang siyang maluto. So nilagyan ko ng mainit na tubig at saka kaunting soy sauce para mas lalong sumarap. Oyster sauce pala. Tapos mainit na tubig para lalong mas masarap or magiging malinamnam yung ating niluluto na adobong sitaw na may karne. So, simplihan lang, pero kapag ginawa mo ito sa inyong bahay ay masasarapan ka talaga kasi gawa mo kasi yan eh.
pinaghirapan mo yung lutuin para sa iyong mahal sa buhay. So, yan yung nakakabigay sarap, 'di ba? Dahil isinasa puso mo yung pagluluto, so lalong mas masarap. So, madami na tayong daldal, ano? So, ganyan lang yung aking ginagawa or yung aking kaunting recipe sa pagluluto. So dito, nilagyan ko pa ng kaunting uling yung ating niluluto or yung ating uling na ginagamit sa pagluluto sapagkat nakukulangan ako sa dryness ng ating adobo. Look at these little kittens. So, ito yung mga anak ni Minglay. So, yung isa nandito sa kwarto. Tatlo sila. Cute. Nagugutom yung anak ni Minglay. At sa oras na ito ay maririnig nyo yung ingay ng mga inahin naming baboy sapagkat ting papakain na ng mga inahin. Dito ay kinuha ko na kasi luto na yung ating adobong sitaw. Sana ay nagustuhan nyo yung ating pagluluto ngayong araw na ito mga kaibigan at sana ay wag kayong mababagot sa mga videos ko. So ito na yon. Thank you so much for watching.